Stop scrolling and start learning. This is Dar, and today, may ituturo na naman ako sa inyo. So, let's start. So, for today's tutorial, gusto kong turuan ka paano gumawa ng Facebook page. Perfect ito kung gusto mong mag-start ng online business, maging digital creator, o gumawa ng isang community page. Kaya, let's start! Puntayan tayo sa may tatlong lines sa taas na yan. Pindot natin, tsaka create page. At lagyan natin ng page name. Ito yung page name ko na gusto kong gawin. Senior Tech Gabay by Dar. So, ilagay nyo lang kung ano yung gusto nyong page name. Search for category ay education. So, pwede education website. Or vlogging. Vlog, try natin kung merong vlog. Arts, meron. Try natin, okay. Gusto nyo arts. So, pili lang kayo kung ano yung gusto nyo, saan dyan yung category. At least kahit isa lang para makapag-create kayo. So, pwede education. Try natin yung education. Ayan. Meron pala educational consultant. Ayan, yan ilalagay ko sa akin. Tsaka, educational consultant. O, tsaka tutorial kung meron na. Tutor or teacher. Ayan na lang, tutor or teacher. And then, proceed na tayo sa create. Ayan, wait lang natin. Ayan siya. Sa bio, pwede natin lagyan. Halimbawa yung sa akin, lalagyan ko. Isip muna ako. Wait lang. So, okay, helping a Filipino seniors understand technology. Ayan, one simple lesson at a time. Tapos, lagyan ko sa baba. Gagawa ko ng star. Ayan. Saan na ba yun? Yan lang, yan. Tech tutorial para sa seniors. Kaso hindi na siya magkasya, kaya dinit ko yung one sa taas, yung iba para magkasya. Kasi may limit lang yung words or letters. Ayan, yan lang. Tapos, click natin next. Tech tutorials para sa seniors. Tapos, click natin next. Ayan. Tsaka, pwede tayo maglagay ng email. Lagay din natin yung address. Ayan, type lang natin. Tapos, ayan. Tapos, ilagay natin ang zip code kung saan yung ating address. Click natin next. Wait lang natin. Tapos, pupunta na siya. Ayan na, nakagawa na tayo ng ating page. Ayan. Click lang din natin ulit yung next. Tsaka, lalabas yung mga friends list natin. Ayan sila. Pwede natin yan sila i-select all. Tapos, invite natin sila. Pero, yung sa akin, hindi ko muna sila i-invite. So, kinancel ko lang. Binak ko lang siya. Gusto ko nang puntahan yung aking Facebook account. So, ang ginawa ko dyan, punta ako dun ulit sa may taas. Yung sa may tatlong line sa taas. Ayan, tapos i-arrow down ko. And, pindutin lang natin yung arrow down doon. Ayan, may kita natin. Ayan na siya. Yung Senior Tech Gabay by Dar. So, pindutin ko lang yan siya. Tapos mag-switch siya dun sa profile ng ginawa ko na page. Kung gusto niyo naman po umalik doon, balik lang kayo ulit dun sa may tatlong line sa taas. Tapos, ganun na din, switch nyo lang sa inyong personal profile. Busy ka ba sa work o sa negosyo mo? Minsan hindi natin nabantayan ang Facebook page natin, lalong-lalo na kung ito ay mga messages at comments na kailangan natin sagutin agad. Alam mo ba na pwede kang magbigay ng access sa ibang tao para sila ang tumulong mag-manage ng page mo kahit hindi mo ibigay yung password?
Sa video na ito, ituturo ko sa iyo kung paano magbigay ng tamang page access. Mahalaga ito, lalong-lalo na kapag ikaw ay busy, may sasagot lang sa mga inquiries. Tuloy-tuloy ang postings mo kahit wala ka. Mas mabilis ang response sa mga customers at hindi mo kailangang ibigay ang personal account mo. At anytime, yung binigyan mo ng access, pwedeng-pwede mo lang silang tanggalin. So tara, lipat tayo at ituturo ko na sa inyo ang step-by-step kung paano gumawa ng Facebook page. So, syempre, bubuksan natin ang ating Facebook page. Ayan, tapos, ito ang aking personal Facebook. So, gusto ko siyang i-switch doon sa aking Facebook page. So, punta lang tayo dito ulit sa tatlong line sa taas. Ayan, tapos, ito na hanapin ko yung aking ginawang page, itong Senior Tech Gabay by Dar. Pindutin ko lang yan. Akin to, ayan. And then, switch lang natin. Ayan. So, okay, diba? Punta tayo dito sa tatlong line sa taas. Ito sa taas, ayan. Tapos, punta tayo dito sa settings and privacy. Ayan. Pinutin natin settings and privacy. Tapos, punta tayo dito sa settings. And then, punta tayo dito sa page setup. Ayan. Kung makikita nyo, merong page access. Dito sa page access, pindutin natin yan. At saka, pwede tayo ditong mag-add new. So, ngayon, yung binigyan ko ng access, itong may isa akong tao na binigyan ng access sa aking page. Ayan siya. So, ano ko lang yung name. Dinner ko lang. Tinakpan ko lang yung name para, syempre, for privacy. Pero pag gusto pa natin mag-add ulit ng tao, lagay lang tayo dito sa add new. Ayan. Add new. Tapos, ayan. Sinasabi niya na kung bibigyan natin siya ng access, makikita nila yung mga ginawa sa page natin, any actions or ano yung mga pinanggawa natin sa page, makikita din ng taong nagmamanage nito. At saka, yung mga binigyan natin access, hindi sila makapag-switch tulad ng ginawa ko kanina na dyan lang sa Facebook page niya, isi-switch niya dun sa page niya, hindi pa pwede. Gagamit talaga siya ng business suite na dapat yung ida-download niya, on which ituturo ko din sa next ko na tutorial. So, ayan, next lang natin. Tapos, dapat friend natin siya dito sa account natin, ano, tapos search lang natin yung name niya, halimbawa. Ayan. Ayan, search lang natin yung name niya. Ayan, tapos pindutin natin yung name niya kung siya yung gusto natin ipamanage yan. Ayan. At saka, pwede mo lang sabihin dito na see how the page, ito yung mga access na ibibigay natin sa kanya. Sa insights, makikita niyo yung insight. Ibig sabihin, makikita niyo kung ilang views. At saka, marami yan sa, diba, sa insights, pag nakikita natin dun sa ating performance ng ating page or ating Facebook, meron doon. Kung makikita niya, kung bibigyan mo siya, i-ano mo to, ibigyan mo siya ng access, magkakaroon siya ng insights sa page, sa content, at saka sa mga ads perform. So, ayan. Tapos sa ads naman, pwede siya mag-create, mag-manage, at mag-delete ng ads para sa page. Bibigyan ko din siya access. Gusto ko kasi siyang bigyan ng full access. Tapos sa content, pwede siya mag-create, mag-manage ng mag-manage or mag-delete ng post, stories, and more as of the page. So, yan. Bibigyan natin siya ng full access dyan. Ayan. Tapos, click lang natin. I-hover lang natin yung para mag-blue siya. Slide lang natin. Ayan. So, automatic po na pag binigyan natin siya ng access dun sa content, magkaroon din siya ng automatic magkakaroon siya ng
access sa pag-review and mag-respond to comments, remove unwanted content and report activity. Pwede din siya mag-respond sa mga direct messages and make calls as the page. So yun lang. Akin bibigyan ko siya ng full access. So depende sa inyo kung anong access ang ibibigay nyo. Pwede lang naman na wala lang yung dalawa, yan lang yung mag-create lang, mag-manage, ganyan. Hindi niya makikita yung insights. Pero sa akin, gusto ko siyang bigyan ng full access. Tapos, click lang natin, give access. Ayun, tapos, enter natin yung password natin. Ayan, tapos, confirm. Yan. So, ibig sabihin, in-invite na siya. So, meron siyang invite. Tapos, dapat i-accept niya within 31 days. Kasi pag hindi niya in-accept, mag-i-expire yung link. So, ayan lang siya. So, kung sino yung sinendan natin ng invite, pupunta din tayo doon sa kanyang, pupunta din siya sa kanyang Facebook at titingnan niya doon at kailangan niya i-accept yung, kailangan niya i-accept yung invitation mo na i-manage yung page. So, ayan na, halimbawa, yan yung in-invite ko na account para sa kanina yung sinendan ko na invite, ayan. Dapat sa kanila din ay ma-accept nila yung invitation mo. So, punta lang tayo dito sa notifications. Ayan, pindutin natin. So, ayan, pindutin natin ang notifications. Ayan. Tapos, makikita mo, meron siyang invitation. Ayan. Darby invited you to manage in your Tech Gabay by Dar's page. So, a bit blurry siya. Wait lang ha. Ayusin natin. So, ayan siya. Nakikita mo. Ayan. So, pindutin lang natin yan. Ayan. Tapos, review invitation. Check natin ha. Click natin. Review invitation. And then, sabi niya, ayan. Yan, sabi niya, what you can manage if you accept task access. Ayan, makikita niyo lahat. And then, next lang natin. Ayan. So, lahat daw ng ginagawa naman ng binigyan natin access, makikita din naman natin kung tayo may-ari ng page. Sabi niya, you can switch into this page or manage it directly on Facebook, but you can manage it with other tools from Facebook. Tapos, everyone who manages this page, including you, is responsible for the following groups and events policies. Pwede natin kung anong tools to. So, sa bagay ito, pwede i-discuss ko na lang to more further on my next tutorials para makita ninyo kung ano yung magiging flow nito. So, yan lang. Tapos, accept lang natin. Ayan. Ayan. So, ayan, sabi niya, mamamanage natin yung page using yung Meta Business Suite. So, ituturo ko na lang yan sa susunod ko na video. That's all. Thank you. So, hi everyone. Since I promised, di ba, after nung aking Facebook page, second is paano magbigay ng access sa ating Facebook page. Ang third ko naman na ituturo sa inyo tungkol sa ating Facebook page ay ang gamit ng Meta Business Suite. So, kung halimbawa, dito ka sa ating Google Play Store, search mo lang, Business Suite. Ayan. Kung makikita nyo, ayan siya, ito, yung Meta Business Suite. Akin kasi nakalagay na lang siya update dahil na-install ko na siya. Pero pag wala pa sa inyo, click nyo lang po download. Or na bin install ba yan? Basta yung dito sa blue. Yung akin naman is kailangan lang i-update. So, i-update ko lang siya. Ayan, update ko lang muna. Ayan. So, ganun din sa inyo pag nag-download nyo siya, syempre iikot pa yan muna. And for sure, alam nyo naman lahat paano mag-download. So, inintayin ko lang na mag-okay na yung kanyang, yung kanyang pag-update sa aking app bago ko siya bubuksan. So, ayan, 100% na. Wait lang natin.
And, dahil may ingay ang aking background na may nagsisisigaw sa ewan ko, so never mind lang muna, okay? Dahil kailangan ko talagang mag-record ng aking tutorial. So, next is, open lang natin. Ayan. Ayan. So, ayan, yan na siya. Automatic napupunta ako dyan dahil nga naka-open na ito sa aking na ano na setup ko na to. So kung halimbawa hindi niyo pa na-install diyan sa hindi niyo pa na ano diyan, sundan niyo lang yung ano diyan paano makapag login dito. At saka kung halimbawa magla-login ka na, kung ano yung mga Facebook page mo, yan na siya, mag-a-appear na yan siya dyan. So kung anong Facebook page ang gusto mong buksan, yun na lang. Yun na yun siya at saka i-open nyo na lang. So unang-una, explore natin, ayan na siya. So makikita nyo sa ating business suite, Meta Business Suite, ayan na siya. So sa home, ayan yung makikita nyo, pwede kayo mag-create ng post, reel story, advertise, and media. Kung punta kayo sa content, ayan makikita nyo lahat ng mga na-post nyo. Ayan, reel stories, mentions and tags, and photos. Ayan, makikita nyo yung ganyan. Tapos dito naman sa plus sign button, ayan makikita nyo din, pwede kayong post, reel, media story, ad, and live. Okay? And then next, sa inbox natin, ayan, malalaman natin dyan kung meron nag-message sa atin at saka meron din sa comments. Okay? So, pinaka ano ko ngayon sa inyo is yung kanyang sa tools niya at yung so malalaman nyo naman yan, notifications, ads, planner. So, hindi ko na masyadong i-discuss yung nandyan sa tools. Pero ang gustong-gusto kong i-share sa inyo itong planner niya, which is very, for me, is isa sa mga pinakamagandang features ni Meta Business Suite. So, ayan dyan siya. Punta tayo sa planner. Ayan. Pag makikita nyo, ayan, meron siyang calendar. And pwede na kayo dyan mag-advance, maglagay ng inyong mga posts. Halimbawa, tsaka kahit man, di ba, tapos na siya, andyan pa rin siya. Ibig sabihin, makikita nyo lahat ng post dyan kung anong araw at saka kung anong oras. Katulad nitong sa akin, kanina nag-schedule na ako ng post. Ito isa sa pinakamagandang feature ni Meta Business Suite. Pwede kayo mag-schedule na ng advance na post. Ayan, halimbawa 26 ngayon, meron akong isang post na ilalabas. Sa 27, pwede dyan kung meron na akong gagawin. So, hindi ko na kailangan maghintay kung anong oras ako magpo-post. So, ang gagawin ko na lang is mag-tap to create ako dyan. Kahit mag-advance na ako, lagay dyan ng 5 post ko. Tapos lalagay ko na kung anong araw at saka anong oras yung lalabas. So, halimbawa, kasi meron sa isang araw, isa lang din kasi na-try ko. Hindi siya nag-work na maraming post sa isang araw. Ang akin, nadidelete kasi siya nun. So, sa pagkakaalam ko is parang isang post lang yata sa isang araw yung magagawa mo dito sa ating planner. So, kung makikita mo, meron ako dyan. Ayan, sa 2016 na natin. Silipin natin, okay? I-edit post lang natin. Ayan, makikita nyo. Ayan, yan siya. Tapos, i-back lang natin to. Gagawa na lang tayo ng bagong posts. Ayan, tapos, halimbawa gusto natin na mag-schedule kahit man sa ating Facebook account, meron talaga na din dun bago mo i-post yung inyong reels or videos or pwede na kayong mag-schedule. Yan yung ano niya, yun yung pinakamagandang feature niya. So sa akin, i-show ko lang sa inyo paano nga ba mag-create. Tap to create lang tayo. Halimbawa sa 27 bukas. Mag-tap to create lang ako. Ayan. Tapos, kasi ngayon 26 is ako. Depende kung anong araw ko ito mai-post. But ito tap to create. Ayan, tap to create tayo. Halimbawa, gusto natin maglagay lang ng post lang. Post lang yung akin kasi para, makikita nyo lang paano siya siniset. So, hi and welcome. Yan lang sasabihin ko halimbawa. To my page. Ano lang to siya, sample lang siya kasi kung ano ko lang sa inyo kung paano gumagana ang Facebook page. So, pwede tayo mag-add ng photo or video pero yung sa akin post lang talaga siya. So, ayan, next natin. Ayan. And makikita mo,
pwede mo siya i-publish publish na kaagad, ipopost mo na kaagad. Pwede siya ma-save as draft. Pwede din, ayan halimbawa, di ba tinuruan ko kayo paano nga ba i-share natin yung ipamanage yung ating Facebook page. Yung gumagana siya, halimbawa meron ka dyan, tapos gusto mong ipamanage doon i-save as draft mo lang para yung nagmamanage, pwede din niyang ma-check muna. So, bago mo i-finalize. So, akin, gusto ko na lang schedule siya. Ito yung pinakamagandang feature niya, schedule. Tapos, for tomorrow, yung nakalagay dyan, di ba? Papalitan ko lang, halimbawa, gusto ko ng schedule for, halimbawa, ngayon, 27 naman yun, 27. So, ayan, click ko lang. Tapos, gusto ko siya i-post ng around 12 noon. So, 12:05 halimbawa, ganyan, 12 noon. So, okay ko lang. Tapos, pag i-click mo yan siya, schedule, ayan, yan. Ibig sabihin, magpo-post siya bukas. Bukas is 26, February 26. Magpo-post siya ng 12:05 PM. Ibig sabihin, noon yan siya, 12:05. Tapos, schedule ko lang. Ayan. O, diba? Andyan na siya. So, balik tayo doon sa tools natin. Planner. Ayan, kung makikita mo, diba? Meron akong schedule post for 26. Meron din akong scheduled post for 27. So, yan siya. Magandang feature na siya na yung parang kumbaga, hindi mo na kailangan na gumising ng ganitong oras para mag-post, ganyan. So, kahit tulog ka pa o kahit may ginagawa ka, basta meron ka na naka-ready dyan naka-ready dyan na pang-post. So, pwedeng-pwede na. Ibig sabihin, napakagandang feature niya. So, yun, kung halimbawa busy-busy ka din, yun nga, pwede ka na mag-advance gumawa ng inyong mga pang-post, mga reels, mga videos, para may naka-ready na kayo dyan. Pwede mo na i-plan ahead kung ano yung mga gusto mong gawin. So, ayun lang. And thank you so much for watching, and let me know if you have any questions. Thank you so much. And that's it for today's tutorial. Thank you for watching. At kung may natutunan ka, huwag mong kalimutan mag-like at mag-follow para sa mas marami pang tech tutorials. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and see you sa next video.